Kamusta? May anime Tagalog recap nga pala, nakita natin na may batang nagngangalang Seth na tumanggap ng sumpa ng pagiging sorcerer matapos siyang mahipo ng halimaw na tinatawag na Nemesis. Ang mga sorcerer ay kinatatakutan dahil sa sumpang ito at malawakang dinidiskrimina. Kaya't si Seth ay nagdesisyon na hanapin ang pugad ng Nemesis at wasakin ito. Isang lalaki na nagngangalang Yaga ay pumayag na tulungan siyang hanapin ito, subalit ipinaliwanag na kailangan muna niya mag-training. Nagpatuloy ang kwento habang si Seth ay sumasailalim sa pagsasanay kay Yaga, at ipinaliwanag ni Yaga sa kanya na hindi siya lalakas kung tatakbo lamang siya palagi. Makalipas ang ilang panahon, ang mapayapang umaga ni Doc na ginugol niya sa paghanga kay Melba ay naabala ni Seth at Melly. Sinubukan niyang paalisin sila pero pinigilan siya ni Melba upang tanungin kung nais niyang subukan ang bagong recipe ng kape niya. Pumayag si Doc na subukan ito dahil gusto niya si Melba, ngunit si Seth at Melly ay natatakot para sa kanyang buhay. Nang matikman ni Doc, siya ay nagulat dahil masarap ito. Kinuha ni Doc ang sandali para ipagdiwang na sa wakas ay nagiging mabuti na ang kanyang buhay, ngunit siya ay nasakmal ng isang nilalang. Ipinaliwanag ni Yaga na ito ay isang devilfish kraken. Ang water system sa kanilang ibaba ay doon itinatapon ng mga sorcerer ang mga hayop mula sa eksperimento at ang partikular na nilalang na ito ay mahilig sa kape. Ipinaliwanag ng ama ni Melba na si Doc ay naamoy na may kape dahil sa palaging pag-inom nito, kaya't maari siyang kainin ng halimaw. Sa ilalim nila, naghihintay si Doc at inaasam na makita ang halimaw na uminom ng kanyang kape at natatakot siya na baka siya ay kainin. Ngunit sa oras na iyon, ang kraken ay inakit ng isang amoy at nakita natin na sina Seth at Melly ay may daladalang malaking balde ng kape. Sinabi ni Yaga sa kanila na labanan ito mag-isa at ituring ni Seth bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Lumitaw ang kraken at sila ay na-relieve na makita na buhay pa si Doc. Sa kasamaang palad, ang Titan Punch ni Seth ay hindi nasaktan ito dahil masyado malambot at makunat ang kraken. Mabilis na sinabi ni Doc na hindi ito naramdaman ng halimaw. Hindi rin umabot ang mga meteor drops sa nilalang dahil ito ay lumipad patungo sa kape at naglabas ng tinta sa labas ng lungsod. Ang Inquisition ay mabilisang nagmasid, at si Dragunov ay nagtataka kung bakit kailangan nilang bantayan ang batang may sungay. Hindi iniisip ni Dragunov na siya ay mukhang mapanganib kagaya ng inaakala ni General Torque, at nagtataka siya kung talaga bang may ganong kalakas na kapangyarihan ang bata. Nais matuto ni Seth ng mas malakas na mahika, ngunit napagdesisyonan nila na subukan pigilan ang kraken mula sa paggalaw gamit ang mga bitag. Ang unang bitag ay nagresulta sa pagkakahuli kay Doc, at ang mas delikadong bitag ay ganun din. Ang huling plano ni Melly ay gamitin ang isang pana na may sleeping potion sa dulo, ngunit ito ay tumama rin kay Doc. Dumating si Melly at pinagalitan si Doc dahil sa patuloy na pagkakahuli sa mga bitag at nakita natin na lubos na nawalan ng pag-asa ang dalawa. Lumitaw si Yaga upang tanungin kung handa na ba silang sumuko dahil mahirap labanan ang isang nilalang sa sarili nitong teritoryo, ngunit ayaw sumuko ni Seth at hayaan lamang si Doc na mamatay. Nagtataka si Yaga kung sa palagay ba ni Seth ay maaari niyang talunin ang kraken, ngunit sinabi ni Seth na wala iyon sa kanyang isip at hindi niya kailangan ng dahilan upang tulungan ang isang kaibigan. Naisip nila na kailangan nilang subukan ang ibang paraan at nagkaroon si Seth ng ideya nang mag-alok si Melba ng inumin sa kanila. Bumalik ang dalawa sa ilalim na may dala pang balde ng kape, ngunit ikinagulat nila nang sabihin ni Doc na iwanan na lamang siya roon. Napu-frustrate si Doc dahil hindi siya pinapansin ni Melba at nagpa siya na ibigay na lang ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kanyang bagong kaibigan na kanyang pinangalanan na Devil. Sinubukan ni Doc na putulin ang kanilang koneksyon ni Seth, ngunit sinabi ni Seth na maaari silang maghiwalay pagkatapos niyang iligtas si Doc. Sa gulat ng lahat, binuhos ni Seth ang kape sa kanyang katawan. Natakot si Doc na tiyak na kakainin si Seth ni Devil. Totoo nga, kinain ni Devil si Seth, ngunit ipinaliwanag ni Melly na iyon ang plano ni Seth. Ang kape na binuhos ni Seth sa kanyang sarili ay may malalakas na pampalasa kaya isinuka ni Devil si Seth kasama ito. Dahil sa pagkahina ni Devil, napigil ni Melly ang paggalaw nito, na nagbigay daan kay Seth upang umatake. Naghanda si Seth para sa isa pang pag-atake, ngunit pinigilan siya ni Doc. Ipinaliwanag niya na sila ni Devil ay naging magkaibigan dahil sa kanilang pagmamahal sa kape. Nais ni Seth na maging magkaibigan silang lahat at pumayag si Doc dahil hindi niya may paniwala kung gaano kawalang ingat si Seth para iligtas siya. Pagkatapos, sa kafe, napagtanto ni Seth na hindi pa siya sapat na malakas at dumating si Yaga upang mag-alok ng mas matinding pagsasanay. Nakakuha ng tapang si Doc upang purihin si Melba at ang kanyang kape, ngunit sinabi ni Melba na ang kanyang ama ang gumawa nito.
Sinabi naman ng ama ni Melba kay Doc na siya na ang gagawa ng kape para sa kanya mula ngayon. Sa ibang pagkakataon, patuloy ang pagsasanay ni Seth ngunit nasira niya ang kanyang mga guwantes. Pinasya ni Yagan na kunin ang mga guwantes ngunit binigyan siya ng ibang pares. Iba ang mga ito dahil ipinaliwanag ni Yagan na pinipigilan nito ang suot mula sa paggamit ng mahika at masasaktan siya kung susubukan niyang tanggalin ang mga ito. Napagpasyahan ni Yagan na hindi karapat-dapat si Seth sa kanyang turo sa kasalukuyang kalagayan nito at binanggit niya na hindi pa siya nakakita ng ganito kagrabe at walang ingat na paggamit ng Fantasia. Binigyang diin ni Seth na ang kakayahan na magtipon ng ganong kadaming Fantasia ay nangangahulugan lamang na siya ay makapangyarihan at kung mas marami, mas mabuti. Ipinaliwanag ni Yagan na ang pagtipon ng kapangyarihan ay hindi masama, ngunit ang tunay na kakayahan ay matatagpuan sa ibang lugar. Sinabi niya kay Seth na siya ay sobrang nakatuon sa pagiging makapangyarihan kaya't nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay at hindi dapat tanggalin ang mga bagong guwantes hanggang sa mahanap niya ang sagot. Sa kafe, nagrereklamo si Seth tungkol sa kung paano hindi makatwiran si Yagan nang dumating si Doc. Ipinagpalagay ng ama ni Melba na nandito siya upang subukang lumapit muli sa kanyang anak, pero ang tunay na dahilan ni Doc ay upang sabihin sa kanila na may imbitasyon sila mula kay Lord Majesty. Ang imbitasyon ay upang ipaliwanag na ang kanilang utang ay umabot sa napakataas na halaga at ito ang pinakamataas na utang sa kasaysayan ng Artemis Academy. Kinailangang ipaliwanag ni Doc kay Seth na ito ay hindi isang bagay na dapat ipagdiwang at kailangan nilang ipaalam kay Majesty na wala silang perang pambayad sa utang. Imbes na pera, pinapagawa sila ni Lord Majesty ng mga gawain, at nais ni Seth na magamit ang mahika upang mapadali ang lahat. Si Doc ay masipag din dahil iniisip niya si Melba at ang kanilang magandang kinabukasan. Biglang napansin ni Melly ang isang bagay at pumunta si Seth upang tingnan ito. Nakita nila ang Bravery Quartet at ipinaliwanag ni Don na ang kanyang talino ang nagtulak sa kanya na matuklasan ang kayamanan na kanilang kukunin. Pagdating ni Seth, sila ay nagulat sa isa't isa, ngunit nakalimutan ni Seth kung sino sila. Muling ipinakilala nila ang kanilang mga sarili at sinabing madali lamang para sa kanila ang tumakas mula sa bilangguan ng isla. Ipinaliwanag ni Don na nandoon sila upang nakawin si Emily. Gulat si Seth nang gamitin ni Emily ang ofensibong mahika at sinabihan sila na siya ay sumailalim din sa pagsasanay. Natuklasan ni Melly na ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa kanilang shorts at inihayag ni Don na ang kanilang shorts ay gawa mula sa parehong materyal ng mahika ng mga guwantes. Tinukso ni Don ang kanyang kasamahan na si Craig dahil sa maling pagbigkas ng isang salita, ngunit siya ang nagsisi sa huli. Sinabihan ni Don na tanggalin ang mahika na pumipigil sa mga guwantes ni Seth kapalit ng pagbabaliwala nila sa kanilang mga maling gawain, ngunit tumanggi si Seth na makipagkasundo sa mga katulad nila. Ipinaliwanag ni Don na malaki ang paghanga niya kay Seth pagkatapos makitang napabagsak nito ang Nemesis sa kanyang suntok. Nakikiramay siya kay Seth at sinasabi na ang kapangyarihan ay lahat sa mundong ito. Walang kapangyarihan, ang mga mas malakas ay kukunin ang lahat mula sa kanya. Ngunit may kapangyarihan, maaari niyang pagpaboran ang lahat. Sigaw ni Seth na ayaw niyang maging tulad nila, inamin niyang nais niyang magkaroon ng kapangyarihan at maging malakas, ngunit buong pagmamalaking sinabi niya na hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa paraang ginagawa nila. Sigurado si Seth na maaari pa rin niyang talunin sila kahit walang mahika, at inatake sila ng quartet. Buti na lang, dumating si Crazy Melly upang lumaban. Pinaabot ni Gigi ang kalahati ng kanyang pag-atake gamit ang Troublesome Shield, ngunit sinabihan siya ni Seth na umatake ulit. Ginamit ni Seth ang pag-atake upang lumipad at sipain si Don. Si Gigi ay napabagsak din, ngunit nagising si Don upang dakpin si Melly. Desperadong inatake ni Booby si Don, na nagpabagsak sa kanya. Agad na kumilos si Seth, ngunit umiyak si Melly sa kanya na tumigil dahil hindi siya makalipad gamit ang Wallace ng walang mahika. Naisip ni Seth kung paano ang pagtanggal sa mga guwantes ay magpapalakas sa kanya, ngunit napagpasyahan niyang hindi ito mahalaga ngayon. Lumaban si Seth sa electrical na shock at napagtagumpayan niyang tanggalin ang mga guwantes sa tamang panahon upang iligtas si Don. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Seth kay Yaga sa paglabag sa kanyang mga alituntunin at nagpasya siyang hanapin ang ibang paraan upang makarating sa Radiant. Ngunit pinigilan siya ni Yaga at ipinaliwanag na hindi pa siya pinapaalis. Nagpasya si Yaga na bigyan pa si Seth ng isa pang pagkakataon at ipinaliwanag na malinaw na nakita ni Seth ang tamang sagot. Ibinigay ni Yaga kay Seth ang kanyang lumang guwantes. Pinaliwanag niya na hindi pa nakakapagtipon si Seth ng Fantasia gamit ang guwantes.
Ang ginagawa lamang ni Seth ay pinipilit ang Fantasia sa paligid ng kanyang mga braso papasok sa kanyang guwantes, na nauwi sa pagkalat ng karamihan nito. Ipinaliwanag niya na ang karamihan sa mga sorcerer ay hindi makagamit ng mahika ng walang guwantes, kaya ang sinumang makakagawa nito ng walang guwantes ay itinuturing na henyo. Ito ang mga guwantes na ibinigay sa kanya ni Alma, at maliwanag na sinadya niya ito upang protektahan si Seth. Sa kanyang bagong guwantes, maaari na ngayong gamitin ni Seth ang mga kakayahan mula nang siya ay isilang, at binalaan siya ni Yaga na magiging mas mahigpit ang pagsasanay mula ngayon. Sa ibang lugar, natutuwa si Lord Majesty na makita na ang kanyang plano para kay Seth na pigilan ang mga kriminal ay naging matagumpay, at nakita natin na naiwan si Doc upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. May oras pa, sumusobra si Seth sa pagkain matapos ang mahirap na pagsasanay kapag binasa ni Yaga ang isang bagay tungkol sa Inquisition. Nag-isip si Seth na silang lahat ay masasamang kaaway lamang, ngunit pinaliwanag ni Yaga na sila'y mga individual tulad nila at kailangan maunawaan ito ni Seth bago niya sila labanan. Sa labas ng lungsod, makikita natin si Dragunov na nangingisda dahil ito'y magandang paraan upang palipasin ang oras habang hinihintay ang batang may sungay na magpakita muli. Siya ay medyo kampante, kaya nagtataka ang isa sa mga sundalo kung talaga bang ganyan ang lider. Subalit, sinabi ng isa pang sundalo sa baguhan na makikita niya kung gaano kahanga-hanga si Dragunov balang araw. Sa gabing iyon, namangha ang baguhan nang makita si Dragunov na nagluluto para sa lahat. Akala niya pagiging bahagi ng Inquisition ay nangangahulugan ng paglaban sa mapanganib na mga sorcerer upang mapanatili ang kaayusan sa mundo, ngunit hindi iyon ang kanilang ginagawa. Pagkatapos, nakita ng baguhan si Dragunov habang naghuhugas ng damit. Nagtataka si Dragunov kung nabigo ba niya ang baguhan dahil hindi totoo ang lahat ng tsismis tungkol sa kanya at isa lamang siyang tao na naligaw mula sa landas patungo sa tagumpay. Sinasabi na nakikita niya ang lahat, ngunit pinaliwanag ni Dragunov na si General Torque lamang ang may kakayahang gawin ito. Isang mapanganib na bagyo ang lumitaw at nagtataka si Dragunov kung nag-i-imagine lang ba siya dahil nakakita siya ng isang bagay sa labas. Kinabukasan, ikinalungkot ng baguhan kung paano nila ginugol ang gabi sa pag-aayos ng ship. Akala niya na ang pagiging isang inquisitor ay mas magarbo, tulad ng pagtapos sa masasamang sorcerer at pagtanggap ng pasasalamat mula sa mga tao. Kumalat na ang balita tungkol sa isang kapitan na pinangalanan na si Conrad na nangunguna sa malawakang pagtakas ng mga eretiko, at napansin ng baguhan ang malalim na pagkakaiba mula sa kanilang sariling kapitan. Biglang may ulat na ang kalapit na grupo ay inatake ng isang kalaban at sila'y ngayon ay na-stranded sa isang isla. Sa Artemis, ipinaliwanag ni Yagan na tulad ng ibang lugar, ang Inquisition ay puno ng mabubuting tao at mas asama. Ang pagtatag ng label sa isang buong grupo ng mga tao ay magiging katulad lamang niya sa mga taong diskrimina sa mga salamangkero. Makikita natin na si Dragunov ay tumugon sa tawag upang tulungan ang ibang grupo na pinamumunuan ni Kapitan Edmund. Ipinapakita sa kanila ni Edmund ang kanilang kargamento na mayabang nilang dinala pabalik sa headquarters at ipinaliwanag na ito'y mga salamangkero na nag-abala sa mga mamamayan. Hininga ni Dragunov's manor ng tulong para maayos ang kanilang barko at pinag-usapan kung paano si Edmund ay sumikat sa pagkakahuli ng maraming salamangkero. Naiinis ang baguhan sa pag-aayos ng barko ng iba at nagdesisyon siya na humiling na mailipat sa ibang grupo upang pamunuan ng iba bukod kay Dragunov. Pagkatapos, sinabi kay Dragon na natapos na ang mga pag-aayos. Lumitaw si Justin at ang Nemesis, at sinabi ni Edmund na ito ang lumusab sa kanilang ship. Ito ay malaki, ngunit ipinaliwanag ni Dragunov na wala itong interes sa kanila. Natutuwa si Edmund na makita ito at diretso sa isang bayan, ibig sabihin ay ligtas sila. Hindi makapaniwala ang baguhan na walang pakialam si Edmund sa mga taong masasaktan at sinabi ni Edmund na isang tanga lamang ang lalaban doon kung walang pangangailangang gawin ito. Pinaliwanag ni Edmund na ang kanyang mga kaaway lamang ay ang mga salamangkero, ngunit itinuro ni Dragon na ang mga Nemesis ay kasing delikado sa kanila. Binanggit ni Edmund na ang kanilang mga sandata ay hindi pinalakas ng Fantasia kaya hindi nila kayang tapusin ang isang Nemesis tulad ng mga salamangkero. Ngunit pinaalalahanan siya ni Dragunov na mayroon pa rin silang sariling paraan ng paglalaban. Nagbigay si Dragunov ng isang inspirasyonal na talumpati sa kanyang mga kawal habang sila ay naghahanda na labanan ang Nemesis at ang baguhan ay nanood na may paghanga. Sa gabing iyon, sinabi kay Edmund na hindi pa bumabalik si Dragunov at ang kanyang mga kawal. Masaya siyang isipin na baka silang lahat ay namatay dahil pinahiya siya ni Dragunov, ngunit siya ay nagulat na malaman na bumalik si Dragunov. Ipinaliwanag ni Dragunov na ginawa lamang nila na hindi makalipad ang Nemesis at ibinaon ito sa dagat.
Balak iulat ni Edmund ang tagumpay sa headquarters ngunit siya ay nagulat nang itaas ni Dragunov ang kanyang pana sa kanya. Ini-reveal ni Dragunov na nalaman niya ang lihim ni Edmund at kinumpirma ito ng kanyang mga kawal. Ipinaliwanag niya na ang mga taong nahuli ni Edmund ay hindi kailangang ikulong dahil wala ni isa sa kanila ang isang salamangkero at sinungaling si Edmund na lahat ng kanyang nahuli ay mga salamangkero. Sinubukan ni Edmund na makipag-areglo sa kanya ngunit tinanggihan ito ni Dragunov dahil isa lamang siyang nilalang na nagdudulot ng pinsala at banta sa buhay ng mga walang kapangyarihang tao. Sa gabing iyon, pinakain muli ni Dragunov ang kanyang mga kawal at natutuwa siya na makitang kumakain na ang baguhan ngayong gabi. Gayunpaman, hindi siya makatigil sa pag-iisip kung paano ang napakalaking nemesis ay mukhang nasakta na ng isang malaking espada. Malapit doon, nakita natin ang isang mukhang mapanganib na lalaki. Siya ang may kagagawan sa pagkasugat ng nemesis at nagdesisyon siyang pumunta sa pinakamataong bayan malapit doon na tinatawag na Rumble Town. Salamat sa panonood ng ikatlong bahagi. Ang ikaapat na bahagi ay ilalabas agad at ito ay nasa dulo ng buong video ng recap.